Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Bago munang lahat, huwag po ninyong kalilimutan mag-like, mag-share at syempre mag-subscribe sa ating channel. And for those of you na gusto namang magpa-shoutout, huwag po ninyong kalilimutang mag-comment sa ating video o sa ating kwento ibabahagi ngayong araw na ito. Itago nyo na lang po ako sa pangalang John. Sabi nga nila, mahirap pawalay sa asawa. At ito rin karamihan ang nagiging dahilan kung bakit nasisira ang pagsasama ng dalawang nagmamahalan. Dahil na rin siguro sa pangungulila ng isa ay baka maging dahilan pa para pumatol ito sa iba. Si John ay 27 years old. Isang pamilyadong tao at nagtatrabaho sa isang kilalang kumpanya. Nasa 5'8" ang kanyang taas at siya ay may morenong kutis. Hindi siya babaero, ngunit may isang bagay na magiging kasalanan sa kanyang asawang nasa abroad. Ang kanyang biyenan naman ay si Helen, 42 years old. Maganda pa rin sa kabila ng edad nito. Isa na nga itong byuda dahil matagal na ngang namayapa ang kanyang asawa. Hindi naman na siya naganap pa ng makakasamang lalaki sa buhay. Sapat na nga sa kanyang asawang namayapa, ngunit isang bagay ang magagawa nitong kasalanan sa anak na si Danica, na siyang misis ni John. Matatawag nga ba yung pagkakasala? Kung ang hangarin lang naman ni Helen ay matulungan lang si John na huwag matuon ng atensyon sa ibang babae habang wala ang misis nito na nasa abroad. Pakinggan na natin ang kanilang kwento. Dahil lang sa gustong umasenso sa buhay ng pamilya ni John, ay napagkasunduan nilang mag-asawa na mag-abroad muna ang isa sa kanila. Nais nilang makapag-ipon at makapag-aral sa isang maayos na eskwelahan ang nag-iisa nilang anak. At napagkasunduan na nila mag-asawa na si Helen na lamang ang mag-aasikaso sa bata habang nasa abroad si Danica at habang nagtatrabaho naman si John. Sa madaling salita, kapisan na mag-asawa si Helen sa bahay. Ito ang gumagawa ng lahat, magluluto, maglilinis, at maglalaba ng kanilang mga damit. Mabait si Helen. Walang naging problema si John dito. Hindi katulad ng ibang mag-asawang laging pinag-aawayan ay ang mga biyenan. Napagkasunduan nga ng mag-asawa na si Danica na lamang ang mag-a-abroad dahil maganda ang trabaho ni John dito sa Pinas. Nang makaalis na nga si Danica, ay si John, si Helen at ang bata na lamang ang naiwan sa bahay. Kung itsura lang naman, may dating pa si Helen kumpara sa iba niyang kaedaran. Maganda pa rin ang mukha at masasabing sexy pa rin ito. Iyon ang katotohanan sa itsura ni Helen dahil pansin pa rin talaga ni John ang kaputian at kinis nito. Kaakit-akit pa rin talaga ito kahit na nasa late 40s na ang edad. Aminado nga si John na minsan ay iba ang paghanga niya kay Helen. Pero andoon pa rin naman ang paggalang nito sa kanya dahil napakabait nito sa kanilang mag-asawa. Pero habang tumatagal silang magkasama sa bahay, ay wala siyang kamalay-malay na unti-unti na pala siyang nahuhulog sa makasalanang paghanga sa ginang. Isang hapon pa nga, kakaawas lang ni John sa trabaho. Kumain ka na ba? Teka't ipaghahain kita. Bungad ni Helen sa kanya. Sige ho, salamat. Nang hapon ng iyon, nakasuot ng hapit ang ginang, kaya't hindi mawala ang palihim na tingin ni John sa kanya. Samantalang kahit nakatalikod, si Helen kay John ay alam naman itong pinagmamasdan siya ng manugang.
Habang tumatagal, ay napapadalas ang mga ganoong sitwasyon sa pagitan ng dalawa. Medyo nagpapakita sila ng motibo sa isa't isa. Tuwing nanunood ng TV sa may sala si John, ay naka-boxer shorts lamang ito. At kunwari ay aabuti na nga ito ng antok at doon na mapapaidlip. Minsan ay nagkunwaring tulog si John. Ngunit mamatsyag lang sa paligid hanggang sa dumaan si Helen sa harapan niya. Sabay napahinto. Mga 5 minuto rin siyang naroon bago niya ginising si John at pinapunta na nga ito sa kwarto para matulog. John, gising na. Doon ka na matulog sa kwarto mo. Si John naman ay nagkunwaring naalimpungatan. Sige ho. Pasensya na at dito na pala ako inabot ng antok. Pupungas-pungas naman itong sagot. Pero bigla na lamang itong napangiti dahil nahuli niya ang ginang na kinuhaan siya ng picture habang nagkukunwaring tulog. Ilang araw ang nakalipas. Nasa banyo si John para magbawas. Pag-alis nga niya roon, laking gulat niya nang pagbukas ng pinto ay makita niya at makasalubong si Helen na patungo rin sa loob. O John, andyan ka pala. Nakakagulat ka naman. Kayo rin huy. Nakakagulat. Gising pa pala ho kayo. Matutulog na rin. May tinapos lang ako. Ikaw, ba't gising ka pa? Ho? May tinapos lang ho. Magpapahinga na rin. Sagot ni John. O siya, sige. At magsi-CR lang ako. Pansin ni John ang palihim na pagsulyap sa kanya ng ginang nang dumaan ito sa kanya. Hindi niya alam ang gagawin sa sitwasyon na iyon. Lalo na't nalaman niyang pareho lang silang may interes para sa isa't isa. Maya-maya pa nga ay naisipan ni John na magpunta muna ng kusina para magtimpla ng kape para makapag-relax at makapag-isip. Pero hindi nga niya inaasahang darating na naman si Helen sa kusina kung saan siya nagkakape. Oh, hindi ka pa inaantok, John? Sige't magtitimpla rin ako ng kape para may kasama ka naman dyan. Ani ng ginang. Habang nasa kusina, ay nagkaroon sila ng pagkakataon para magkausap ng masinsinan. Miss mo na ba si Danica ko? Ang tagal nga na rin niyang hindi nakakauwi, no? Tanong ni Helen kay John. Medyo nga ho Matipid na sagot naman nito. Pero alam ko ang pangangailangan niyong mga lalaki. Sana naman huwag kang tumikim ng iba. Diretsang sabi pa nga ng ginang. Nagulat naman si John sa biglaang pag-iba ng topic nila. Pero binaliwala niya lang iyon at sinabayan na lamang ang ganoong klase ng usapin. Medyo hirap na nga po pero okay pa naman po. Kaya naman po sabay ngiti nito kay Helen. Naiilang naman si John sa mga sinasabi nito. Medyo pangaral na kasi ang dating nito sa kanya at sa puntong personal pa. Pero wala namang naging problema iyon sa kanya. John, tatapatin kita. Pag hindi mo na nga kaya, sabihin mo lang sa akin at baka makatulong ako. Medyo nagulat si John sa sinabing iyon ni Helen. Ho? Nalilitong tanong pa nga ng lalaki. Wala, sige na. Inaantok na ako. Maaga pa ang gising bukas. Magpahinga ka na rin ha? Naiwan si John na nag-iisa sa kusina. Habang tinatanong niya nga si Helen patungo sa kwarto nito. Sa puntong iyon, alam niyang nagpapahiwatig na si Helen ng isang alok para sa kanya. Pero inaawat niya ang anumang nararamdaman dahil alam niyang mali at nahihiya rin siya. Isang gabi pa nga, mag-aalas 10 na. Nakahiga na si John para magpahinga nang biglang may nag-text sa kanya, si Helen. Bakit ho? May nangyari ho ba dyan? Puntahan ko ba kayo sa kwarto ninyo? Hindi, okay lang ako dyan. Pansin ko lang kasing parang hirap ka na. At nahihiya akong sabihin sa iyo ng personal na ayokong masira ang pamilya mo kung papatol ka sa iba. Huwag ho kayong magsalita ng ganyan. Hindi ko hulolokohin ang anak niyo, promise. Hindi sa ganoon, iho. Gusto sana kitang tulungan Tulungan? Papaano ho? Usapang matino ito, John.
Alam kong mali sasabihin ko sa iyo, pero gagawin ko para sa pagsasama niyo ni Danica. Pero hindi ko ho kayo maintindihan. Pakunwari ni John. Sige, dederetsahin na nga kita. Kung nangungulila ka sa babae at hindi mo na kaya, sabihan mo lang ako. Para hindi ka na pumatol sa iba. O, sige na, matulog na tayo. Sana'y nagkaintindihan tayo, John. Nang gabing iyon ay tulala lang si John at hindi makapaniwala sa usapan nilang iyon ni Helen. Habang nasa trabaho siya, ay nakalutang pa rin ang isipan niya. Hindi niya alam ang gagawin sa pinaghalong kaba at excitement na bumabalot sa kanyang pagkatao. At tumating nga siya sa puntong tuluyan na siyang nakapagpasya. Habang nakahiga nga siya sa kama, ay nabuo na ang pasya niyang humingi na ng tulong sa ginang. Kumatok siya sa pintuan ng kwarto ni Helen. Nang pagbuksan siya nito ng pintuan, ay agad nga itong umupo sa tabi o agad siyang umupo sa tabi ng ginang. Pasensya na ho talaga kayo. Ayos lang dyan, ano ka ba? Ako naman ang nag-alok sa iyo ng ganito, di ba? Naka-lampshade nga lang sila ng mga oras na iyon, kaya't medyo madilim ang paligid. Gaya nga ng napagkasunduan, ay mas mabuti nang kay Helen niya ituon ang lahat ng pangungulila sa misis, kesa magkasala pa nga siya at humanap ng ibang babae. Na mga oras ngang iyon, hindi makapaniwala si John kung gaano nakakabaliw ang lantad na kagandahan ni Helen. Ngunit kahit ganoon, ay hanggang halik at haplos na ang kanilang limitasyon para maiwasan ang pagkakasalang iniiwas-iwasan nilang mangyari. Nagkasundo sila na hanggang doon lamang ang limitasyon ng lahat. Ang importante ay maibsan ang pangungulila ni John sa asawa. Sa tulong na iyon ni Helen. Kinaumagahan, linggo, kaya tinanghali ng gising si John pagkaalis niya ng kwarto. Nakita niya nga si Helen sa kusina na nagluluto. Pilyong yumakap siya sa ginang. John, ano ka ba? Nakakakulat ka naman. Ngumiti lamang si John at malambing na hinalikan sa batok si Helen. Ikaw talaga, John. Kaaga-aga eh. Umalis ka na nga dyan at maghahain na ako. Isingin mo na rin ang anak mo. Matapos nang namagitan sa kanila, ay naging malambing si John kay Helen. At sa tuwing mangungulila siya sa misis, ay humihingi lamang ito ng tulong sa kanya. At hindi naman niya ito tinatanggihan. Basta't ang usapan ay usapan. Yon ang laging sinasabi ni Helen na hindi dapat sila sumobra sa kanilang napagkasunduan. Gusto ni Helen na huwag maganap ng ibang babae si John para hindi masaktan si Danica. Kaya't gagawin niya ang lahat sa paraang alam niya. Sa gayoy hindi malihis sa ibang babae ang atensyon ng mister ng kanyang anak. Ngunit naroon rin ang isipin niyang, paano kung tuluyang mahumaling sa kanya si John? Bahala na, ang tanging nasasabi na lamang nito sa isipan, basta't ang mahalaga ay naroon siya at handang tumulong sa anumang paraang alam niya. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat sa mga nakinig.